Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal, Pilipinas. Kung noon nga po, itong ating former Senator Sonny Trillanes ay tinitiis ang mga batikos sa kanya sa dating administrasyon. Patungkol nga po dito sa di umano'y binibintan niya dito ang Scarborough Shoal sa panahon naman ng Pinoy kung saan nagkaroon ito ng backdoor channel negotiation between former Senator Sonny Trillanes and China. Kaya ito'y pinupukol sa kanya sa ngayon. Mula noon, kaya Attorney Harry Roque hanggang sa kanilang mga kasamahan dito, hanggang ngayon ay pinupukol pa rin sa kanya. At sa pagkakataong ito'y napuno na ang salop ni former Senator Sonny Trillanes at dito nga nagsampa na ng kasong libel at cyber libel para po dito sa grupo ng the former administration. Pinangunahan dito at medyo ang principal dito, respondent ay itong si Harry Roque, reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay, and the rest Duterte's supporters vloggers ito. So dito ay talaga naman sinabi dito ni former Senator Sonny Trillanes na noon sa Administrasyong Duterte ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Wala umanong katarungan noong Administrasyong Duterte. Pero sa panahon nito sa Administrasyong Marcos, naglakas loob na siya dito at lumabas. Kamakailan nga lang ay nag-file na siya ng libel, cyber libel against these personalities. At dito ang pahayag ng former Senator Sonny Trillanes. Senador Antonio Trillanes IV ng mga kasong libel at cyber libel laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay at iba pang mga social media account na panig sa mga Duterte. Ayon sa dating mambabatas, pinagbibintangan umano siya na dahilan kung bakit nakontrol ng mga Chinese ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon kakasuhan ko na sila. Sa isang pahayag, ikinagulat umano ni Roque ang naging aksyon ni Trillanes at sinabing pinatunayan nito na kalaban siya ng freedom of expression. Diyan po ang pahayag nga po ni former Senator Sonny Trillanes, mga kababayan. At dito, medyo nakakita ng liwanag ang former Senator na makuha ang hustisya dito at katarungan. Magkaroon nga ito ng katarungan ang kanyang sinasampad ditong kaso against the group of dating spokesman Harry Roque, vloggers na sumusuporta kay Duterte. Pagpalagay na natin mga DDS vloggers and of course mga reporters ng SMNI. Ika nga, sabi nga dito ni former senator is ang mga propaganda ng China hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin at yan ang madalas ay binabato sa kanya. Tandaan po natin mga kababayan, ang propaganda ng China po ay mukhang kinukuha din po yan o may basihan or may guide yan. Sa panahon po kasi ng Nazi, sa panahon ni Hitler, ay ang mga propagandist ni Hitler kung bakit nagtatagumpay ang Hitler administration noon. Ang paghahawak at paghahari ni Hitler ng matagal ay dahil sa kanilang mga propagandist. Mga propaganda nilang di nga talaga maganda at maraming naipaniwala dahil sabi nga sa mga propaganda, isa sa propagandist ni Hitler ay sinabi ditong, "Tell a lie, make it big, repeat it often, and the people will believe." Diba? Yan yung terminolohiya na binibitawan ng mga propagandist ni Hitler kung bakit nagsucceed sila sa kanilang mga plano noon. Nanatili itong si Hitler at yan po ang ginagamit ngayon. Partikular na dito sa bansang China, gumagamit din sila ng mga Pinoy upang
maghasik ng mga disinformation at para kay Sonny Trillanes, magsabi ng mali, palakihin, palaging ulit-uliting pagsasabi para ang mga tao sa panahong darating ay maniniwala sa mga ganong kasabihan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating OFWs around the globe.